The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Jesus said, Amen, amen, I say to you, whoever does not enter a sheepfold through the gate, but climbs over elsewhere, is a thief and a robber. But whoever enters through the gate is the shepherd of the sheep. The gatekeeper opens it for him, and the sheep hear his voice. As the shepherd calls his own sheep by name and leads them out. When he has driven out all his own, he walks ahead of them, and the sheep follow him because they recognize his voice. But they will not follow a stranger. They will run away from him because they do not recognize the voice of strangers. Although Jesus used this figure of speech, the Pharisees did not realize what he was trying to tell them. So Jesus said again, Amen, amen, I say to you, I am the gate for the sheep. All who came before me are thieves and robbers, but the sheep did not listen to them. I am the gate. Whoever enters through me will be saved, and will come in and go out and find pasture. A thief comes only to steal and slaughter and destroy. I came so that they may have life and have it more abundantly. Sisters and brothers, the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Shout out sa mga kapatid nating OFW. Ang pulang laso na ito ay lagi naming pagpupugay sa inyo. Salamat po sa sakripisyo niyo para sa inyong pamilya at para sa bayan na ito. Salamat din po sa mga nagpapakatino na alagad ng batas, pulis, sundalo at navy, mga bumbero, mga guro. Salamat din po sa inyo. Welcome sa Our Lady of Last Salette, Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak. Nasamahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Ano nga po ba ang palatandaan ng isang tao ay nakikinig talaga? Sapat na po bang nakatingin siya, nakatitig sa atin, walang ibang ginagawa? Tumatango, umiiling? Nagka-clarify, nagpa-paraphrase ng mga sinasabi natin? Tumatanda ng mga detalye ng mga sinasabi natin? Sapat na po ba natanda ito para sabihin ang tao nga ay nakikinig sa atin? Alam po ninyo, personally, natutuwa ako kapag nagsisermon ako at ganyan. Focus kayo. Yung kapag nagtanong ako, sasagot kayo. Yung kapag nag-joke ako, tatawa kayo. Yung kapag naging emotional na ako, maiiyak kayo. Yung kapag tapos ng misa, either directly or indirectly or kaya sa social media, sasabihin nyo, na-appreciate ninyo, natatandaan nyo yung mga sinabi ko? Gusto ko yun. Kasi feeling ko lang naman, nakikinig talaga kayo. Pero alam po ba ninyo, na wala sa isa man sa sinabi ko, ang pinakabatayan ng tunay na pakikinig ng isang tao, wala sa isa man sa sinabi ko. Kaya nga sabi ko, feeling ko lang nakikinig kayo, feeling lang. Di ako sure. Narinig kasi natin sa ating ebanghelyo, ang sabi mismo ng ating Panginoong Jesucristo, ang kanyang mga tupay, tinatawag niya at sila ay sumusunod naman sa kanya. Tinatawag, sumusunod naman sa kanya. Yun ang tanda ng tunay na pakikinig. Pagsunod. Because you see, ilapat natin sa ating sariling karanasan as regards the Word of God. I think you will all agree with me. Well, agree with me sapagkat ito ang sinasabi ng banal na kasulatan. God's Word is powerful. Hebrews 4:12, it is alive and active. It is like a two-edged sword. Kaya nga sa ating first reading, it cuts through man's heart.
penetrates between soul and spirit. Kaya imposible na hindi tayo mabagabag ng salita ng Diyos sa ayaw man natin o sa gusto. But that is not enough. Because conviction is not yet conversion. Ang totoong pakikinig ay may pagsunod, may pagtugon, may definite, concrete action. Sa Bible, ang tunay na pakikinig ay may tunay na pagsunod. Hearing without obedience is nothing. When you are just touched and not moved, when you are just entertained and not changed, when you are just informed and not transformed, para ka lang nakarinig ng tunog sa tenga mo pag ganyan, pero dahil hindi mo naman pinapasok sa puso mo, hindi mo naman pinakaisip-isip at tinugunan, hindi wala lang. Sayang lang din yan. Gaano man kapangyarihan ang salita ng Diyos na yan, sapagkat meron tayong kalayaan at ginagalang ng Diyos siya. Kapag ganyan ang laging nangyayari, manapa, siguro wag na lang tayo makinig. Mas mabuti pa eh. Bakit? Sa kadahilan ng may dalawang panganib. Unang panganib, pwedeng isipin natin na dahil tayo nakakapakinig ng salita ng Diyos, okay na. Hindi po yan okay sa Panginoon. Hindi po yan sapat para sa Panginoon. Sapagkat ang Panginoon ay hindi naman katulad ko na basta nakikinig kayo dito, okay na. Bakit? Hindi ko naman alam ang gagawin niyo pagkatapos nito eh. Pero alam niya. He knows. Kung may epekto sa'yo, kung may pagtugon kang ginawa sa sinabi niya sa mabuting balita. Alam niya kung nagbabago ka na. Alam niya kung inaalis mo na ang masamang ugali mo, ang pagmumura mo, ang galit, inanakit sa puso mo. Alam niya kung nag-move on ka na kasi in-inspire ka niya eh. So tinitingnan niya, nag-move on na ba ito? Lumalaban na ba sa buhay? Nagtitiwala na ba sa akin to? Alam niya. So hindi sapat sa kanyang nakikinig ka lang. Tinitingnan niya, tumutugon ka ba? Sapagkat yun ang tunay na pakikinig. Ang kanyang salita, with that ay nasusulit. Ikalawang panganib, maging manhid tayo sa salita ng Diyos dahil pirmis nating hindi sinusunod ang kanyang salita o kanyang utos. Yung bang mawala na ito ng dating sa atin kasi nasanay na tayo na hindi ito pinapansin. Yes, it will still get our attention. Sabi ko nga dahil makapangyarihan ang salita ng Panginoon. But because we are continuously ignoring it, ang nagiging epekto, nawawala ang epekto nito unti-unti sa atin. To the point that it will no longer encourage us, challenge us, and even convict us. Not because God has stopped speaking, but because we have stopped listening. And when this happens, sinong niloloko natin? Di pa sarili lang natin. Sapagkat maliwanag ang sabi ni James, St. James 1 verse 22, become doers of God's word, not just listeners. Otherwise, you are just fooling, deceiving yourselves. Iloloko nyo lang ang sarili nyo. Kahit na amen pa kayo ng amen, ginagawa nyo pang pampatulog ang salita ng Diyos, kung hindi naman ito ninyo tinutugunan, niloloko nyo lang ang sarili nyo. Wala tayong ibang niloloko, kundi ang sarili natin. Sapagkat maliwanag ang alok ng Panginoon para sa mga tunay na nakikinig and therefore sumusunod sa kanyang salita. Anong sabi niya? I came so that they may have life and have it more abundantly. Bigyan sila ng buhay na ganap at kasaya-saya. Ito yung alok niya. Anong klaseng buhay ito? Ganap at kasaya-saya. Pwedeng hindi natin ito agad maramdaman sa pamamagitan ng material na bagay. Sapagkat ang sinasabi ng Panginoon dito, kalidad ng buhay. Malalim na kaligayahan, malalim na kapayapaan, pangit man o maganda man, mahirap man o madali man, ang ating maging karanasan. Ito yung gustong ibigay ng Diyos sa atin. Kung tunay tayong makikinig at susunod sa mga sinasabi niya sa atin.
Kabaligtaran nito, yung inaalok ng demonyo. Yung buhay na inaalok ng demonyo po pwede nating maramdaman agad as regards material na bagay, as regards kaaliyawan, sarap ng pakiramdam ng katawan. Pero unti-unti naman niya tayong ninanakawan ng tunay na kaligayahan, ng tunay na kapayapaan, hanggang sa wala na siyang itira sa atin, sino man o anuman. Ganun naman ang demonyo eh. Ibibigay muna ang lahat sa atin bago niya kunin ang lahat sa atin. Kabaligtaran nun ang Diyos. Ang Diyos, manghihingi muna sa atin bago niya ibigay ang lahat sa atin. Seek ye first the kingdom and everything will be given you. At ano ang pinaka-basic na hinihingi sa atin ng Diyos? Pagsunod natin. Sapagkat ito ang magpapatunay ng pananampalataya natin. Without faith, it is impossible to please God. Natutuwa ang Diyos sa mga sumusunod sa Kanya kasi ito yung mga talagang nagtitiwala sa Kanya. Maliwanag ang sabi ng Panginoon patungkol sa mga tupa, patungkol sa mga taong tunay na nakikinig at sumusunod sa Kanya. Ano ang sabi niya? They recognize my voice. They know me. Kilala nila ako, kaya sumusunod sila. Hindi dahil in-explain ko sa kanila, detalyado ang lahat. Ganito ang mangyayari sa buhay mo. Pag sinunod mo ko, ito ang mangyayari. Ganito. Hindi! Basta sumunod sila. Bakit? Nagtitiwala sila sa akin. Sumusunod ang mga tupa sa kanilang pastol dahil alam nila mabuti yung pastol kong ito eh. Hindi ako ipapahamak nito eh. Alam naman nating mabuti ang Diyos natin, di ba? So bakit nahirapan tayong sumunod? Bakit nahirapan tayong i-apply sa ating buhay ang God's Word? Bakit nahirapan tayong magpatawad? Bakit nahirapan tayong humingi ng tawad? Bakit nahirapan tayong unahin siya sa buhay natin? Bakit nahirapan tayong magtiwala sa Kanya sa kidaan ng mga problema? Bakit nadidepress ka pa rin? Maliwanag ang sabi niya. Tinatawag niya ang kanyang tupa sa bawat pangalan. Ibig sabihin, bawat tupa mahalaga, bawat tao mahalaga. Maliwanag ang sabi niya, siya ang gate. Ibig sabihin, siya ang humaharang, literal, humaharang sa mga kalaban para ikaw ay protektahan. Ganun kakahalaga. Maliwanag ang sabi niya, iiwan niya ang 99 para sa iyo kung ikaw ay nawawalang nag-iisa. Ano ba? Bakit? Nawawalan ka pa rin ng pag-asa. So hindi ka nagtitiwala sa Kanya. Kaya hindi natin maramdaman ang buhay na ganap at kasiyasiyan. You see, sa banal na kasulatan, may mga mas mahirap pang ang utos ng Diyos na sinunod ng tao eh. Halimbawa, yung utos ng Diyos kay Abraham na ialay ang kanyang kaisa-isang anak na si Isaac. Mahirap yung halimbawa, yung utos ng Diyos kay Gideon na kalabanin ang mayroong 135,000 na Midianita kahit 300 lang sila. Mahirap yun. Okay. In the New Testament, wag na tayong lumayo kay Saint John sapagkat kay Saint John naman galing ang ebanghelyo na ating pinagninilayan. Sa ebanghelyo ni Saint John, yung pinakaunang ginawa ang himala ni Kristo at yung pinakahuling ginawa na himala ni Kristo, it has something to do or they have something to do with pagsunod ng tao sa mahirap na utos ni Kristo. Pinakaunang milagro, wedding feast at Cana. Anong utos ni Kristo? Punuin nyo ng tubig ang mga banga. Mahirap yun. Mahirap intindihin yun. Bakit? Ang kailangan ng tao, alak sa banga, hindi tubig sa banga. Yung pinakahuling milagro na ginawa ni Kristo, anong mahirap na utos ni Kristo? Sabi niya kay Pedro at sa mga disipulo, ihulog ninyo sa gawing kanan ng lambat. Mahirap intindihin yun. Bakit? Ikaw itong mangingisda eh. Buong magdamag kang nang huli, wala kang nahuli. Tapos, dahil sinabi ng isang karpintero, ihulog mo yung lambat at maniniwala kang makakahuli ka? At bakit sa gawing kanan? Bakit? Hindi ba lumalangoy ang isda sa kaliwa? Ano ba naman yan? Pero sumunod sila. Sapagkat sabi nga ni Pedro, sa ibang version nito, because you say so, magdamag po kaming walang huli. Pero sinabi mo, sad-sad na po yung negosyo ko, pero sabi po, di ba ala ko sa'yo? Matindi po yung sakit ng
6 months to live na lang daw po ako. Pero sinabi mo, asa ko. Sige, asa ko. Wala na akong makitang pagbabago sa asawa ko, sa anak ko. Pero sinabi mo, magtiyaga ako. Ang sakit ng ginawa niya sa akin. Pero sinabi mo, sige, magpapatawad ako. Yun ang tunay na pagsunod. At doon nangyayari ang milagro. You see, siguro naisip niyo, buti pa sa Bible, noon, ang dami-daming milagro. Bakit wala na yatang milagro ngayon? Tandaan po natin, God is the same yesterday, today, and forever. Hindi nagbabago ang Panginoon. Tayo ang nagbabago ng pagsunod. Baka hindi na tayo masyadong nagtitiwala ngayon. Now, yung mga nakakaluwag naman sa buhay dito o yung mga walang masyadong problemang pinagdaraanan, baka ang iniisip nyo, that's not for me, Father. Okay naman yung buhay ko eh. Hindi ko kailangan ng milagro. Okay na ako sa buhay kong ito. Kapatid, tandaan mo ang ino-offer ng Diyos na buhay sa iyo. Not just a good life, not even a better kind of life, the best kind of life. May iigaganda pa yung buhay mo. May ilalalim pa yung pananampalataya mo, yung kaligayahan mo, yung kapayapaan. Yun ang gusto na ibigay ng Diyos sa iyo at sa pamilya mo at sa mga kaapu-apuhan mo. Kaya sana, whenever God's Word cuts through our heart, katulad ng sinasabi sa ating first reading, ganun din ang maging response natin, katulad ng response ng mga tao sa ating first reading. Anong dapat namin gawin? Kapag nagbasa ka ng salita ng Diyos, kapag nakinig ka ng homily, tapos may tumama sa iyo, kapatid, hanggang makalabas ka ng simbahan, pag-isipan mo yon, pagdasalan mo yon, and then ask God, Lord, tinamaan ako to. Anong gusto mong gawin ko? Seryosohin mo yung dasal na yun. At sasabihin talaga sa iyo ng Panginoon ang gagawin mo. Sundin mo. Sinasabi ko sa iyo, may mangyayaring milagro sa buhay mo at sa pamilya mo. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong hinihingi ko ng tawad sa iyo. Maraming pagkakataon tinamaan ako ng binasa ko, ng napakinggan ko, pero inignore ko lang. Pinagpag ko lang, pumasok sa isang tenga, lumabas sa kaliwa. Sorry, Panginoon. Kasi mayroon ka palang magandang gustong gawin sa buhay ko. Kung sumunod lang ako, sana, Panginoon, ibalik mo. Sana pula ngayon, tulungan mo ako na masumampalataya na kaya mo ko pinasusunod sa sinasabi mo ay dahil gusto mo na may magandang mangyari sa buhay ko. Wala itong kondisyon, kaya lang kinakailangan sumunod ako sa sinasabi mo. Tulungan mo ko. Hallelujah! Hallelujah!
Purihin ang Diyos. Hallelujah! Siya ay muling babalik sa atin. Siyang nakakaalam ng pinakamakabubuti para sa atin. Kaya nga, kung susundin lang natin ang kanyang sinasabi, may mangyayaring mabuti. Hindi lang mabuti, kundi yung pinakamabuti. We may not know it instantly, pero gradually, mas lalalim yung kaligayahan, mas lalalim yung kapayapaan, mas lalalim ang pananampalataya. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo. God's word is His love's letter for you. Kung lalapit ka kay Jesus, walang anghel na nagsasabi sa iyo kung anong gagawin mo. Pero nandito, sa salita ng Diyos na buhay at taktim mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Simulan nating igalang, pahalagahan ang salita ng Diyos. Kung lalapit kay Jesus, marami tayong mga dasal na nandito na ang sagot. Hindi lang natin pinakinggan at di lang natin sinusunod. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe.